Kapayapaan po ang sumainyo mga mahal naming mga taga-subaybay. Ipapasalamat po kami dahil sa inyong patuloy na pakikinig at panonood ng mga aral ng Panginoong Diyos na ating mababasa sa mga banal na kasulatan sa pamamagitan ng programang Ang Kabanal-Banalan. Makakasama po natin ngayon ang pangunahing kasangkapang tagapagsalita upang ipahayag sa atin o ibahagi sa atin ang mga aral ng ating Panginoong Diyos. Ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan pong sumainyo, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Ebyasap. At kapayapaan po sa lahat ng aming mga mahal na taga-subaybay ng programang ito na Ang Kabanal-Banalan. Ang paksa po na ngayon ay atin pong tatalakayin ay may pabagat na ang maluwang na pintuan at ang malapad na daan. Mga mahal naming mga taga-subaybay, ayon sa pamantayan ng tao, kanaturalan po na kung tayo po ay papipiliin kung saan ba natin nais pumasok, sa makipot o sa maluwang, natural po ang magiging sagot natin ay doon po sa maluwang na pintuan. Sapagkat maginhawa, komportable, kahit po sa daan, di ho ba? Ayaw nating pumasok dun sa mga lugar na kung saan ay mahihirapan tayo. Kaya kung tayo papipiliin, hahangarin nating dumaan sa isang maluwang na daan, hahangarin nating pumasok sa isang maluwang na pintuan. Pero sa pamantayan po ng ating Panginoong Diyos, alin nga ba ang mas lalong dapat nating piliin? Payagan niyo po na aming maipaglingkod sa inyo ang paksang ito. Kapatid na Neraya, sino po ba ang nagpaunang sabi at nangaral tungkol po sa maluwang na pintuan at malapad na daan? Ang nagpahayag at nagturo po ng tungkol sa maluwang at malapad na daan at pintuan na dapat iwasan ng tao ay ang ating Panginoong Kristo Jesus nung siya po ay magkatawang tao. Ang batayang talata po ay mababasa natin sa Mateo, ang kapitulo po ay 7 at ang bersikulo ay 13, kasama po ang 28. Narito po ang sagot ng Biblia, Mateo kapitulo 7, bersikulo 13, kasama ang 28. Kayo magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak at marami ang dooy nagsisipasok. At nangyari na nang matapos na ni Jesus ang mga salitang ito, ay nangatilihan ng mga karamihan sa kanyang aral. Yan po mga mahal naming taga-subaybay. Gaya ng ating narinig sa talatang binasa ay maunawa nating ito yung panahon ng ating Panginoong Kristo Jesus ay nagkatawang tao. At sa kanyang pagkakatawang tao ay nangangaral o nagtuturo siya. At ang isang mahalagang paksa o aralin na kanyang tinalakay sa panahon ng kanyang pagtuturo ay ang tungkol sa maluwang na daan at malapad na pintuan na ikinumpara sa makipot na pintuan na kung saan ay inaakay niyang tao sa tamang pagpapasya na kung mamimili rin lang ng daang lalakaran at pintuang papasukan ay mas dapat piliin ng tao ang makipot na pintuan at makitid na daan. Sapagkat kung ang pipiliin ng tao yung maluwang na pintuan at malapad na daan,
ang patunguhan na niya o ang dulo nito ay ang tinatawag na kapahamakan. So kapatid na Neraya, gaya po ng kanina po ay nasabi natin sa ating Opo. mga mahal na taga-subaybay, okay lang naman po na magpasya tayo kung literal na pintuan ng pag-uusapan, Opo. pumasok tayo dun sa maluwang. Kung dadaan naman tayo, syempre okay lang naman at mas maganda nga po dumaan po tayo doon sa malapad na daan. Pero kapag ka spiritual na ang pag-uusapan, kailangan po nating magdesisyon na pumili doon sa ayon sa itinuturo ng ating Panginoon. Kapatid na Neraya, tukuyin na po natin. Alin nga po ba yung tinutukoy na maluwang na pintuan at malapad na daan na may hatid na kapahamakan sa tao kung yun ang kanyang pipiliing pasukan at daanan? Hindi po ito yung literal na daan o literal o physical na pintuan. Ito po ay spiritual na daan at spiritual na pintuan. At ito po'y mauunawa natin ang kapaliwanagan sa pamamagitan ng isang pantas na hari. Ito po ay si Haring Solomon sa kanyang sulat sa Kawikaan, Kapitulo 18, versikulo 12. At lalo natin maintindihan yan, basahin din natin sa salin ng Biblia na Revised Tagalog Popular Version. Atin pong basahin ang sagot ng Biblia sa Kawikaan, Kapitulo 18, versikulo 12. Bago ang pagkapahamak ay pagmamalaki ng puso ng tao. At bago ang karangalan, ang pagpapakumbaba. Sa RTPB po, kapag babasahin po naman natin, ito po ang nakasulat. Ang pagmamataas ay nagbubunga ng kapahamakan. Ngunit, ang pagpapakumbaba ay karangalan. Maliwanag po ito, mga mahal naming taga-subaybay, nang ipaliwanag sa Biblia ang kahulugan o ibig sabihin ng itinuro ng Panginoon na maluwang na pintuan na doon ay maraming pumapasok at malapad na daan na ang patunguhan ay pagkapahamak, ang tinutukoy dito ay ang tinatawag na pagmamalaki ng puso ng tao. Sa ibang salita, ay ang pagmamataas ng kaisipan ng tao. Na kung ang tauhan niya ay hahantong sa pagmamalaki ng kanyang puso o pagmamataas ng kaisipan, ito niya ay nagdudulot ng kapahamakan. At ito po ay siyang tinatalakay na maluwang na pintuan at malapad na daan patungo sa pagkapahamak. At kung uunawain pa rin nating mabuti sa talatang ito na ating mga binasa, ang makipot naman na pintuan at makitid na daan ay kabaliktaran doon sa pagmamataas na nagdudulot sa tao ng karangalan. Ito ang tinatawag na kapakumbabaan. At hindi po nahahalata, kapatid na Ebiasap, ng maraming tao, na kapag pala ang tao ay nagsisimula o nagpapatuloy sa pagmamataas ng isip, sa pagmamalaki ng puso, sa ibang salita, yung pagyayabang, siya'y lumalakad na sa maluwang na pintuan at malapad na daan. Na kung magpapatuloy ang tao sa gayong ugali at gawi, tiyak po ang sabi ng kasulatan. Ayon sa Panginoon, ang patunguhan ay kapahamakan. Opo. At sana po naging maliwanag po sa atin yun, mga mahal namin mga taga-subaybay. Pero kapatid na Neraya, yun pong nabanggit po ninyo po kanina na pagmamataas, maaaring maging broad o malawak sa pakinig at pangunawa ng ating mga mahal na taga-subaybay. Meron po bang partikular na gusto pong sabihin ang Biblia o ang ating Panginoon na pagmamataas o uri ng pagmamataas na dito nahuhulog ang maraming tao na dahil po dito di nila namamalayan dumadaan na pala sila o pumapasok na sa pagkapahamak? Marami pong klase, mga mahal naming taga-subaybay, ng pagmamataas. At ang lalong masamang pagmamataas na nagdudulot sa tao ng pagkapahamak, yung magmataas ang tao laban sa aral ng Diyos o magmataas ang tao laban sa Diyos. Gaya po ng ating mababasa sa 2 Korinto, Kapitulo 10, versikulo 5. Pakibasa po, kapatid na Ebiasap. Narito po ang sagot ng Biblia sa 2 Korinto, Kapitulo 10, versikulo 5. Na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibihag sa lahat ng pag-iisip
sa pagtalima kay Kristo. Gaya ng ating narinig, maraming uri ng pagmamataas ang nasusumpungan sa isip at kalooban ng tao. At halos lahat ng bagay po na yon ay naghahatid sa tao sa tinatawag na pagkapahamak. Subalit ang lalong masamang pagmamataas, ito yung sinasabi ni Apostol Pablo na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Sa ibang salita, nagmamataas laban sa mga aral ng Diyos. Makikita mo ito sa pamamagitan ng pamumuhay na hindi napasasakop sa aral ng Diyos. Ayaw nilang maniwala o sumampalataya at lalo na'y ayaw sumunod sa mga utos ng Diyos na pawang nakasusulat sa Biblia. At kapag ganon ang paraan ng pamumuhay ng tao, ang taong yon ay nagmamataas laban sa aral ng Panginoon at maghahatid sa tao sa tiyak na pagkapahamak. Dahil katumbas yon ng pagpasok sa malapad na daan at maluwang na pintuang patungo sa kapahamakan. Kaya pala kapatid na ni Raya, kapag ng isang tao nagmamataas, nagmamayabang, so ito po yung gawa na pumipigil para hindi po niya makita kung gaano kalwalhati, gaano po kabuti ang ating Panginoong Diyos. Opo. Kaya kapatid na ni Raya, kung ang tao po naman ay mapapabilang, ibig sabihin mapapabilang sa hanay ng mga taong nagmamataas, nagmamayabang, laban sa mga turo ng Diyos, karunungan ng Diyos, ano nga po ba ang posibleng kahantungan o maging bunga nito sa sino mang gagawa nito? Ang mangyayari po sa mga taong iyon ay mapapabilang sila sa sinasabi ng Biblia na mga anak ng kapahamakan at mga taong makasalanan. Gaya ng tinalakay at itinuro ng Apostol Pablo sa Ikalawang Tesalonika, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4. Muli po ay inyong pakibasa. Narito po ang sagot ng Biblia, Ikalawang Tesalonika, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating, maliban ng dumating mula ang pagtaliwakas. At mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos, na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Ang mga talata po na inyong binasa ay mga tiyak na batayan ayon sa isang propesiya ng Apostol Pablo tungkol sa kinikilala at mahayag sa hinaharap na taong makasalanan, anak ng kapahamakan. At ang gawa o gawi ng taong ito, nagmamataas-an niya laban sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba. Kaya kung ang tao ay magkakaroon din ng pag-uugaling pagmamataas laban sa Diyos na siyang dapat pag-ukulan ng pagsamba, sa paraang ayaw niyang magpasakop o sumunod dito, ayaw niyang pakinggan ang mga aral at turo ng Panginoon, kabilang siya sa mga taong tinatawag na anak ng kapahamakan at taong makasalanan. Kapatid na ni Raya, yun pong tinutukoy po dito para lang po sa kabatiran ng ating mga taga-subaybay. Sino po ba talaga yung tinutukoy na tao ng kapahamakan dito? Ayon po sa ating pananampalataya na may tiyak namang batayan sa Biblia, kung ating titiyakin, ito po yung panahon na si Satanas ay magkakatawang tao at lalagay siya sa kalagayan bilang Antikristo at magpapanggap na Kristo at ipapakilala niya ang kanyang sarili na Kristo o Diyos na dapat sambahin at paglingkuran. At kung gawin niya yun, ay isang malaking pamumusong, isang malaking pagmamataas dahil nais niyang ang mga tao'y sa halip na sa Diyos sumamba, siya'y sambahin at paglingkuran. At ang ganong gawa ay gawa ng pagmamataas, paglakad sa maluwang na pintuan at pagpasok sa malapad na daang patungo sa tiyak na kapahamakan. Sa madaling sabi po, kapatid na ni Raya,
ang dyablo na si Satanas ang unang-unang nagtataglay ng ganitong klase ng pagmamataas sa karunungan at unang lumaban talaga sa karunungan ng Diyos. Opo. At kung ang mga tao po ay mabubuhay din sa ganitong paraan, mapapabilang sa taong makasalanan o anak ng kapahamakan. Kung hindi po magbabago ang tao sa ganitong klase po ng pag-iisip, kapatid na ni Raya, paano po ba inilarawan ng Biblia yung uri ng pagkapahamak na maaring kasapitan ng isang taong mabubuhay po sa ganitong klase ng pamumuhay o ganitong klase ng isip, ganitong klase ng kalooban? Kung ang kababaan po ay dahilan o paraan para maparangalan, ang pagmamataas naman po ay magdudulot sa tao ng kahihiyan. At hindi lang kahihiyan, gaya ng ating tinatalakay, kung hindi magbabago ang tao, ay tiyak na kapahamakan ng kanyang kahihinatnan. Gaya po ng sinasabi sa kasulatan sa pamamagitan ng propetang si Daniel, Kapitulo 12, versikulo 2, muli po ay inyong pakibasa. Narito po ang sagot ng Biblia, Daniel Kapitulo 12, versikulo 2. At marami sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising. Ang iba'y sa walang hanggang buhay, at ang iba'y sa kahihiyan, at sa walang hanggang pagkapahamak. Ang tinatalakay po sa talatang ito na ating binasa, kapatid na Ebyasap at mga mahal naming taga-subaybay, ay pagtalakay tungkol sa pagkabuhay na maguli. Kung ang tao ay nabuhay sa mundo at inabutan siya ng pisikal na kamatayan, taglay niya ang pag-uugali o gawi na siya'y nagmamataas laban sa Diyos. Pagkalipas ng mahabang panahon, sa takdang panahon ng muling pagkabuhay, ay magtatamuan niya siya ng kahihiyan at walang hanggang pagkapahamak. So hindi po maliit na bagay ang parusa o ibibigay doon sa mga taong nagtaglay ng pagmamataas laban sa Diyos at pagmamataas laban sa mga karunungan o aral ng Panginoon. Sa halip na bigyan sila ng Panginoong Diyos ng karangalan sa araw ng paghuhukom, ay kahihiyan ang mapapasa kanila at ang lalong masakit yung tinatawag sa Bibliang walang hanggang pagkapahamak. At para po mas lalong mapag-unawa po ng ating mga taga-subaybay itong klase po ng kapahamakan na maaaring kasapitan po ng mga tao na hindi po magbababa ng isip, hindi magbababa ng kalooban, hindi magpapasakop sa paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa ebanghelyo o turo ng ating Panginoon. Kapatid na ni Raya, ano nga ba itong kapahamakang ito? Alin yung tinutukoy na kapahamakan na dito papunta ang mga taong mananatili sa pagmamataas ng puso? Ang paglalarawan po ng Biblia dyan, yan din ang tinatawag na impyerno o tinatawag na dagat-dagatang apoy. Na ang una-unang nakalaan dyan ay ang Diablo na unang nagtaglay ng pagmamataas at hindi po nagbago. Gaya ng ating mababasa sa Apokalipsis, Kapitulo 20, versikulo 10. Narito po ang sagot ng Biblia, Apokalipsis Kapitulo 20, versikulo 10. At ang dyablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta, at sila'y pahihirapan araw at gabi, kailanman. Yan po ang paglalarawan ng Biblia. Gaya ng atin pong narinig, ang Diablo sa takdang panahon na siyang unang pumasok at lumakad sa maluwang na daan at malapad na pintuan na pagkapahamak, ang siyang unang tutungo sa walang hanggang pagkapahamak. At ang tinutukoy nga po ay ang dagat-dagatang apoy, na doon ibinulid ang dyablo, dagat-dagatang apoy at asupre, na siyang tinatawag ding impyerno. Kinaroroonan din niya ito ng mga tinatawag na hayop at mga bulaang propeta. At kaya sinabing walang hanggang pagkapahamak ay pahihirapan sila araw at gabi, kailanman. Kapatid na Naraya, para po ang tao ay makaiwas sa ganitong klase po ng parusa, ano po ba ang mahalagang payo na itinuturo po ng ating Panginoong Diyos na dito dapat na mabuhay
At dito dapat manghawakan ang lahat ng mga tao, maging ang ating mga taga-subaybay, syempre po na patuloy na tumatangkilik, kayo po na patuloy na nakikinig sa programang ito. Kung ang pagmamataas po, kapatid na Ebiasap at mga mahal naming taga-subaybay, lalo na ang pagmamataas laban sa Diyos ay nagdadala sa tao sa tinatawag na pagkapahamak, ang pagpapakumbaba naman ang dapat pagsikapan ng taong maging paraan ng pamumuhay. At sa pamamagitan ng apostol ng Diyos na si Apostol Pedro, ay nagbigay po siya ng 3 mahalagang payo na may kinalaman sa pagpapakumbaba upang ang tao ay makaiwas na sa daang maluwang at sa pintuang malapad na ang tungo ay pagkapahamak, at makalakad ang tao naman sa makitid at makipot na pintuan at daang patungo sa buhay na walang hanggan. Pakibasa niyo po sa 1 Pedro Kapitulo 5, versikulo 5 hanggang 6. Narito po ang sagot ng Biblia, 1 Pedro Kapitulo 5, versikulo 5 hanggang 6. Gayon din naman, kayong mga kabataan ay magsisuko sa matatanda. Oo, kayong lahat ay mga bigkis ng kapakumbabaan, na kayo maglingkuran, sapagkat ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, datapat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kaya't kayo'y mangagpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos, upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan. Yan. Napakaliwanag po ang 3 mahalagang payo na sa talatang ito ay maunawa natin na aakay sa atin sa napakagandang kalagayan. Una po, sabi sa talata, kayong mga kabataan, sa mga mahal naming taga-subaybay na nasa kalagayang kabataan, tayo ay magsisuko sa mga matatanda. Kasi sa panahon natin, maraming kabataan na natutukso na lumapastangan o hindi magbigay galang sa mga matatanda. Ito man ay matatanda sa edad o matatanda sa katungkulan. Apo. Kaya pinapayuhan po na ang mga kabataan ay hindi komo tayo ay nakapag-aral o tayo mas maraming tila alam sa mga matatanda, gagamitin na natin yung ating profesyon o yung ating kalakasan para lapastanganin yung matatanda sa edad o matatanda sa posisyon o tungkulin o gawain. Sa halip, ang nais ng Panginoon, manatili tayo na rumirespeto o gumagalang, nagpapasakop sa mga matatanda. At hindi lang yung mga kabataan, kayo anyan lahat, tayo po, ay mga bigkis ng kapakumbabaan. Ito ang maging tali ng ating pagsasama-sama sa pamamagitan ng maglingkuran tayo sa isa't isa. Apo. Magagawa lamang po yan ng mga mabababa ang loob. Kasi yung mga taong mapapride, mas gusto nila yung sila yung pinagsisilbihan kaysa sa sila yung nagsisilbi. So, ang isang tanda ng nagpapakababa ang tao, kung dati gusto lang niya na pagsisilbihan, ngayon, sa ngalan ng aral at turo ng Diyos na dapat ay magpakababa tayo, kumbaga sa ating panon, very much willing din tayo mag-serve kahit sa mga tao sa tingin natin ay mas mababa kaysa atin. At ang panghuli, ang lalong mahalaga, kayo niya ay magpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kay kanyang itaas sa kapanahunan. Kung dapat tayong magpakababa sa ating mga kapwa-tao, lalong-lalo na po, dapat tayong magpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos. At patunayan natin ang tunay na kahulugan ng humility sa pamamagitan ng lubos na pagpapasakop, pagsunod, pagtalima, at hayaan nating ang Diyos ang mag-manage o mangasiwa ng ating buhay. Sa ibang salita, yun po tinuturo nating isuko ang sarili sa Panginoon. Apo. Payagan natin ang Diyos ang maghari sa ating buhay at makakaasa po tayo na maiiwanan natin ang maluwang na daan at malapad na pintuang patungo sa kapahamakan at makalalakad tayo doon sa makipot at makitid na daan at pintuang ang tungo ay sa ikabubuhay na walang hanggan. Napakaliwanag po ng mga turong ito, mahal naming mga taga-subaybay.
It is about time to decide. Saan nga ba ako papasok? Sa pintuang makipot o sa pintuang maluwang? Saan nga ba ako dadaan? Sa pintuang malapad o sa pintuang makitid na magdadala sa atin sa pagkapahamak? Kung nais nating mapabuti ang ating buhay, kung nais po nating mapabuti ang ating mga mahal sa buhay, tayo na po, pasukin natin ang pintuang makipot na inihanda ng Diyos para sa atin. Dumaan tayo sa makitid na daan na Kanyang inilaan at makatitiyak tayo. Isang tunay na buhay ang inihanda ng Diyos para sa atin. Mararanasan natin ang kagandahan ng buhay na punong-puno ng kaligayahan at pagpapala. Sana po, ang mga aral na ito na ating napakinggan ay magtumibay sa ating puso, ipagpala sa atin mula ngayon at magpakailanman. Tayo po ay mag-uukol ng panalangin upang magpasalamat sa Diyos sa biyayang aral na hatid ng mga pagtalakay na ito. Dakilang Panginoon naming Diyos, marami pong salamat muli sa iyong pagpatnubay at paggabay. Salamat po. Isan pa ay pinaalalahanan mo at tinuruan ang bawat isa sa amin tungkol sa tamang pagpapasya sa paraan ng pamumuhay na dapat naming makasanayan sa mundo na kung saan dito kami nakikipamayan. O Diyos, salamat sa iyong mga pagpapaalaala na huwag kaming magmataas sa kanino mang tao, magmataas lalo na sa iyo at sa iyong mga aral. Sa halip, tulungan mo kaming masumpungan sa kababaan ng kalooban, sa pamamagitan ng pagpapakita ng lubos na pagpapasakop sa iyo at maayos na pakikitungo sa aming mga kapwa-tao na kasalumuhan namin sa ibabaw ng sanglibutan. Upang sa gayon, makaiwas kami sa daan ng kapahamakan at ang daan at pintuang aming mataluntun ay daan at pintuan patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya dalangin lang namin sa iyo na patuloy mo kaming tulungang makapamuhay na may kapakumbabaan at patuloy kaming makalakad sa banal mong kalooban. At dinadalangin din namin ang aming mga mahal na taga-subaybay na gayon din ang gawin mo sa kanila. Patuloy mong haplusin ang kanilang puso na magpasakop at tumalima sa iyo at sa iyong mga aral at pagtuturo. Ito ang aming dalangin. Kalaki po ang maraming pagpapasalamat sa ngalan mong Diyos, Kristo Jesus naming dakilang tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang programang ito ay maaari ding mapanood sa pamamagitan ng Facebook Premiere, araw-araw sa ganap na 7 ng gabi. I-search lamang ang ating official Facebook page na MHC Media. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming mga pagtatanghal, mag-subscribe sa ating official YouTube channel na The Most Holy Church. Upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman sa inyong katanungan, prayer request, o libreng Bible study sa inyong tahanan, tumawag o mag-text sa mga numerong ito. Sa Smart or Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe or TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. Maraming salamat po! Salamat aming dakilang Panginoon.
kasaysayan.